Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol dito kay Jean Jordan Abina. So inamin niya po sa kanyang video na nabigyan daw po siya ng kontrata ng Itbulaga pero hindi daw po siya nag-sign. Sabi niya, never daw po siyang pumirma ng kontrata sa kahit saang network daw. Parang ayaw niya pong magkaroon po ng commitment. Pero pag mga guesting lang daw, go daw siya dyan. Once na siya daw ay pinag-guest ng TV5 sa Itbulaga, go siya dyan. Pero sa oras daw nakuhanin siya ng GMA Network or ng ABS-CBN, syempre daw tatanggihan niya ito dahil na rin sa respeto sa Itbulaga and syempre sa TV5. So ayaw niya lang po talagang pumirma ng kontrata mga Kadabarkads. Yung mga nagsasabi na pumirma sa ibang network, hindi daw po yun totoo. Dahil malaki ang respeto niya sa TV5 at sa TVJ. Marami po ang nanghinayang dito kay Jean Jordan Abina dahil sa kabila po ng pagiging grand winner niya, wala naman siya sa Itbulaga at hindi siya napapanood sa naturang noontime show. Marami po kasi ang nanghihinayang, marami din po ang nakakamiss sa kanya. At least ito yung klaro, binigyan po siya ng kontrata ng Itbulaga pero hindi po siya nag-sign. Ibig sabihin, nasa kanya po yung yung problema, wala po sa Itbulaga. Kaya please lang wag nating iba siyang Itbulaga since naklaro na rin po ni Jean Jordan yung dahilan. Sabi nga dito ng ilang mga netizen, sayang naman baka mas malaki ang talent fee sa bagong talent agency niya. Then may nag-reply na once may contract ka, magkano lang yun? Mas mabuti yung guest ka lang kahit saan mas malaki bayad kasi hindi lahat ng oras sa contract andun siya maghihintay ng tawag kung kailan siya balik tapos bawal kang mag-guest kahit saan. So siguro nga mga Kadabarkads, mas malaki po yung inoffer sa kanyang bagong talent management kung mayroon man pong humahawak sa kanya ngayon kumpara sa ino-offer po ng TBJ Production. Kasi nagsisimula pa lang din naman po sila mga Kadabarkads. Kaya syempre, hindi pa ganun kalaki yung talent pinila sa Itbulaga. Pero hopefully, makasama po natin si Jean Jordan Abina sa mga susunod po na araw dahil marami nang nakakamiss sa kanya na Dabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Tito Sotto na kung saan ay gusto pong gawing presidente once po na nagbitiw na itong si BP Sara at si PBBM. Sabi dito, pabor ang kolumnista na si Ramon Tulfo na gawing caretaker ng gobyerno si Senate President Tito Sotto kung sakaling magbitiw sa pwesto sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, sapat ang kwalifikasyon ni Sotto para pamunuan ng buong Pilipinas. Si Tito ay matinong tao, akala lang natin komedyante yan. Yan po yung sinabi ni Ramon Tulfo. Si Tito, classmate ko yan sa Letran eh. He graduated, pinakabata sa amin dahil 2 beses siyang na-accelerate. Matalino si Tito, kaya lang siguro yung imahe niya na napo-project ay dahil lang doon sa may TV show sila sa School Bukol. Dagdag pa niya. Wala pang tugon si Sotto kung bukas pa siya na maging caretaker ng gobyerno. Kayo ba mga Kadabarkads, payag po ba kayo na si Tito Sotto ang pumalit pag nagbitiw si BP Sara? And syempre, itong si PBBM, maging presidente, itong si Tito Sotto? Please comment down below, okay? Samantalang next topic naman tayo, congratulations kay Karen Aistrup dahil may bago siyang debut single. Yes po, under Polyeast Records yan, na may title na Tibok. Heto na ba yun? Is dropping this November 28, mga Kadabarkads. Supportahan natin yan. Congratulations, Karen Aistrup. Samantalang malapit na ring ilabas ang Christmas Station ID ng TV5. Ay November 24 po yan mga Kadabarkads. Lunes yan. Makikita natin at makakasama natin dyan, syempre, ang mga Dabarkads natin at ang iba pang mga kapatid artists.
Samantalang next topic naman tayo mga Kadabarkads, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Mr. Anjoy Liana. So nagpa-interview po ulit siya dito kay OG Diaz. Ang dami niya po daw naging realization mga Kadabarkads. Nagsisisi na po siya, humihingi na po siya ng tawad sa mga nasaktan po niya. Hindi niya daw alam na magiging ganon kalaki o magiging sunog ng mga pinaggagawa niya at mga pinaglalalabas niya dito po sa mundo ng social media. Tapos, nadadamay na din daw po yung mga inosente. Kaya nag-decide daw siya mga Kadabarkads na tumahimik na lamang at kalimutan na daw ang nakaraan. So ngayon lang siya nakarealize ng gano'n. Hindi niya ba naisip yon nung time na ginagawa niya yun? Na teka muna, marami ko nang nasasagasaan. Hindi niya ba yun naiisip? Ngayon lang siya tumigil. Mga 1 linggo na daw po kasi siyang nananahimik mga Kadabarkads. So alam niya naman po pala mga Kadabarkads na sa ginagawa niyang ito, lalayuan siya ng mga kaibigan niya, lalayuan siya ng ibang mga personalidad. Pero still, ginawa pa rin po niya. 'Di ba? Nilabas pa rin niya sa mundo ng social media yung mga sikreto na natatago mula po sa ating mga Dabarkads. At eto pa, may isang executive na tumawag daw sa kanya mga Dabarkads. Itong executive na to ay higit 40 years no, sa loob po ng Itbulaga. So sinabi ng isang executive na to na, Anjo, you're burning the bridge. So, di ba ito yung lagi kong sinasabi sa inyo na nagsusunog po ng tulay si Mr. Anjo Eliana. Once kasi na nasunog yung tulay na yan, hindi na po siya makakabalik pa. So, yun yung ibig sabihin niya. So, sino itong executive na to na higit 40 years sa Itbulaga? Walang iba kundi po si Mama Luchua Pagar. Talagang kinontak po siya ni Mama Luchua Pagar para iparating kay Mr. Anjo Eliana na mali ang ginagawa mo. Please, tigilan mo na yan. Kasi nga po, once na nasira niya na lahat ng kaibigan niya, sino pa yung tatawagin niya, 'di ba? Kaya pala nagkaroon siya ng realization na mali pala itong ginagawa ko. Mawawalan ako ng kaibigan dahil sa ginagawa ko. Then doon lang po siya tumigil. Doon lang niya naisip na mali yung ginagawa niya. And doon din natin nakita na paiba-iba pala itong si Mr. Anjo Eliana. Paiba-iba po siya eh. May time na okay, may time na hindi, 'di ba? Hindi natin parang may mood sway din po siya eh. Parang ang hirap makuha ng kanyang ugali mga Kadabarkads. Pero sana totoo yung sinasabi niya ha. Nananahimik na talaga siya at hindi na siya maglalabas ng mga sekreto mula sa ating mga Dabarkads. And sana rin mapatawad po siya ng mga Dabarkads at ng mga Itbulaga host na nakaaway niya, 'di ba, na nakaalitan po niya or nasaktan niya mga Dabarkads. 'Di ba, sana mapatawad niya kasi sabi po ni Mr. Angeliana na nagsisisi na daw siya sa kanyang mga nagawa sa mga Dabarkads natin. Ang hirap daw kasi mag-reach out sa TBJ kaya through live na lamang daw siya nagsosorry at pinaparating niya na nagsosorry po siya at hindi niya daw sinasadya yung kanyang mga nagawa. Pero ang tanong mga Kadabarkads, tanggap ba yung sorry na yan ang Dabarkads natin lalo na po ni Tito Soto? Iuurong na kaya ni Tito Soto or ng Dabarkads natin yung necessary step na ginagawa po nila? Well, yan yung dapat nating abangan kasi nagawa na yung damage. So ano ba yung kasunod? 'Di ba? Abangan ang susunod na kabanata, sabi nga po ni Mr. Anjo Eliana. So paano mga Dabarkads, hanggang dito lang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.